Di ba? Nag-file ng impeachment complaint February 5. Hanggang ngayon, hindi pa nasisimulan. Pinigilan ko sila noon. Ayaw nilang makinig. Sinabi ko, maapektuhan yung mga senador natin. Ayaw nilang makinig. So, yan ang nangyari. So, anong nangyari doon sa isip ng tao? Ang nangyari sa isip ng tao, masyado nating pinupunterya, di ba? Masyado nilang pinupunterya. Ibig sabihin, una, yung anak, inimpeach mo. Tapos, yung tatay na padala sa Hague. Ano po yung assessment nyo? What happened? What went wrong there? And what you think you could have done differently? Okay, number one, syempre this is the reason why I've been avoiding interviews during the campaign. Now, if you notice, I never granted interviews during the campaign because there are questions that I wouldn't have been able to answer. May mga tanong na talagang hindi ko kayang sagutin noong kampanya dahil makakasama doon sa aming kampanya. Isa sa mga yon is yung talagang nagsimula yung problema namin nung nag-file ng impeachment case ang House of Representatives against kay VP Sara. Because yung October surveys namin, 9 na alyansa ang pasok sa buong Mindanao. Pagdating nung survey namin after the impeachment, before the incident of bringing the former president to Hague, 4 na lang. So just because of the impeachment, 4 na lang yung natirang alyansa candidates doon sa Mindanao. Kaya kung mapapansin nyo, early on, binawasan ko yung rallies doon sa Mindanao. Kasi wala rin mangyayari sa amin doon eh. Pupunta kami doon, hindi rin naman namin makukumbinsi yung mga tao. Why would we spend time there, no? And I'm saying this because yung impeachment was self-inflicted. Ibig sabihin, yun total control kami. Pero tinuloy namin, for what? For nothing. Diba? Nag-file ng impeachment complaint February 5. Hanggang ngayon, hindi pa nasisimulan. Pinigilan ko sila noon. Ayaw nilang makinig. Sinabi ko, maapektuhan yung mga senador natin. Ayaw nilang makinig. So, yan ang nangyari. Sir, clarify ko lang, when you say pinigilan mo sila, sino po yung tinutukoy natin? Sinabi ko doon sa House na anong stand ko doon sa impeachment. Una, sinabi ko, bakit nyo ginagawa yan? Last day of session. Okay? Last day of session. June 2 pa magpaadidinggin ng Senado yan, magiging issue yan sa eleksyon. So, kaya hindi ako pumirma. Tinuloy nila, o yan ang naging epekto. Tapos nasundan pa nung sa Hague, no? So, anong nangyari doon sa isip ng tao? Ang nangyari sa isip ng tao, masyado nating pinupunterya, di ba? Masyado nilang pinupunterya. Ibig sabihin, una, yung anak, inimpeach mo. Tapos, yung tatay na padala sa Hague. Pero yung pagpadala sa Hague, there are circumstances external to us, beyond our control. Diba? So, hindi mo pwedeng sabihin na yan ang reason. Ang talagang pinagsimulan yan is yung impeachment na pinipigilan ko silang gawin. Pero sa sinubukan po niyong pigilan yung liderato ng Kongreso, ano po ang sagot sa inyo kung bakit nila itutuloy o tinuloy nung panahon yun? Okay. Alam na nila yung stand ko tungkol dyan. Kaya nung huling meeting, hindi na nila ako sinama dyan sa usapan ng impeachment. So anong ginawa ko? Hindi ako pumirma. Pero alam nila yung stand ko dyan. Ever since before, I've been very clear about my stand on the impeachment. No? Congressman, merong story ngayon from the House eh. Sabi nila, I think it's in reaction to what you said, no? Sabi nila, 86% daw of the congressmen who signed the impeachment complaint, nanalo naman. Ano pong masasabi niyo ron? Okay, iba ang national, iba ang local politics, iba ang national politics, no? Ang local politics is based on the performance ng iyong representante, no? Ang national politics is based on perception. Okay? So, ibang-iba yon. Okay? At yung sinasabi, okay, bakit ba nila kailangan gawin? Hindi ko maintindihan kung bakit nila kailangan gawin. Ngayon ko lang natuklasan na yung aking duda nung unang-una pa lang kung bakit nila pinipilit yung impeachment na yan ay tama. And it was because of the conditional release. Sir, could you continue that? Conditional release ng
Di ba, okay. Di ba saan ba nagsimula yung problema ng administrasyon? Nagsimula yung problema ng administrasyon nung hindi nila sinunod yung budget ng Pangulo. Ang Okay. nangyari, hindi nila sinunod, ang dami-dami lang ginalaw. Later on, nagpasa sila ng budget na ayaw ng Pangulo. Okay? Ngayon, because of lack of time, hindi na veto lahat ng mga hindi dapat na item na handon. Di ba? So, ang ginawa Video. ng executive is, di ba nagkaroon ng sinabi, conditional release. We will Yes, sir. review That one. all the line items. So, ano nangyari? May na-hold. Okay? So, noong pinipilit nila ilabas yung mga projects na for conditional release, iniisip-isip ko na noon na ito yung reason para doon sa impeachment para mapilitan yung executive branch na ilabas yung budget. So, hindi ko mapatunayan nun. Pero for the record, nag-text ako na yan ang duda ko kung bakit nila ginagawa. Okay. Sir, in Later which on- case, sir, if I may, in which case, are you saying therefore na Malacanang was not convinced of the need to pursue the impeachment at that time? Until now, I am 100% sure na hindi kumbinsido ang presidente. Bakit? On the day of the signing of the impeachment, I was with the president for a meeting regarding the alyansa. Magmula nung simula na nagpipirma hanggang matapos, hindi namin pinag-usapan. Hindi niya sinabi, bakit ka hindi pumirma? Pagkatapos, lumabas yung resulta, hindi man niya lang sinabi sa akin, oh, Toby, naka 215 tayo. We never talked about it. Yeah. Isang beses na pag-usapan namin, I think 2-3 weeks after, siya yung nagtanong, ano ba yung nangyari? Bakit nila pinilit yung impeachment? Wala bang kalaban yung mga yan? Sabi ko, sir, hindi nga ako sinama, so hindi ko masasagot bakit na tinuloy. Okay? Next, okay, fast forward. So, naka-hold pa rin yung mga conditional release. And up to now, I think there's mga 90 billion pa na naka-hold kasi talagang hinihigpitan yon. So, pinipressure nila ako na i-release yung mga infrastructure projects for conditional release. Sabi ko, hindi pa pwedeng i-release yan. Kasi nga, tinitignan pa kung yan ay mga legit projects. Hindi. Yeah. But sir, Ang sabi nila sa akin, nung dalawang pumausap sa akin na pinapunta ni Speaker, pero naipangako namin yan, paano yung mga pumirma ng impeachment. So, nag-report ako kay Presidente, sir, kung ako, checkin muna natin kung legit yan. Pero pinipressure ako, ang sinasabi nila, yan daw, ipinangako nila. Ang sagot sa akin ni Presidente, wala tayong pinangakong ganyan. So, sabi ko sa kanya, sir, ito na yung sinasabi ko. Ginawa na impeachment so that they can pressure the executive na pinapirma namin tong mga to para ma-release yung mga conditional release. So, ibig sabihin, binenta nila yung political capital ng Pangulo. and yet the first person to sign the impeachment complaint was Congressman Sandro Marcos, which is why it was widely seen, sir, na meron tong blessing ng Malacanang. How do we reconcile these two things? Okay, I had a private conversation with Congressman Marcos, but let's leave him out of this kasi hindi naman siya yung talagang pasimuno nito. Ang tingin ko naipit rin siya dito.